Hello everyone, welcome again sa another training natin today. So, ang pag-uusapan natin today is another dagdag na naman kaalaman natin about trading, no? Is how to calculate your lot size. Okay, so first of all, ano ba yung lot size? Lot size is your capacity to trade in a certain instrument or trading, ano ba yan siya? Forex ba siya? Commodities ba siya? Futures ba siya? So, iba-ibang kasing klase ng pagtitrade, no? Iba-ibang klaseng instrument na pwede mong gamitin. So, pero kailangan iba rin yung lot size. Example nito is kapag ako gusto kong mag-trade, no? Gusto kong mag-trade sa currencies about ano ba yan? Euro USD. Example na lang. Ano bang kaya kong i-trade na yung lot size is magdidepende sa sa risk na pwede kong i-trade, no? Example nito, kapag magte-trade ako ng ganitong currencies, dapat hindi siya yung malaki kasi kada galaw ng market, no? What if yung market is bigla na lang umangat against sa gusto mong mangyari? So, ang mangyayari niyan, pwedeng maubos ka agad yung account mo. Kung meron kang maliit na account lang, $100, $200, pwede ka agad mawala siya. So, that's why meron tayong lot size para makontrol niya yung pwedeng makuha at the same time, pwede mo rin mag-gain, no? Makontrol niya through those lot size. So, iba-ibang klaseng lot size, no? Depende na yan sa broker na kung saan broker ka, no? Kasi ako right now I'm in XM, no? Yung broker ko is XM, which is, by the way, recommend ko rin sa inyo, is napakaganda na broker yan, no? Very legit, no? Matagal na sila sa industry. So, meron silang apat. Meron silang standard account, meron silang micro account, and also meron din silang ultra low standard and ultra low micro. So, iba-iba siya ng account and also different siya rin siya ng mga lot sizes, no? So, yung pinaka basic is yung standard, no? In yan po na yung pag-uusapan natin right now. So, yung ibang mga accounts niya, makikita nyo naman sa ibang mga YouTube videos, may explain nila dito. But right now, pagpo-focusan muna natin kung paano tayo mag-calculate ng lot size, no? So, gagamitin natin yung standard account. So, una sa lahat, yung meron tayong formula na gagamitin. Ano ba yung formula na gagamitin natin? Ito siya. RT, no? So, RT divided by slash lang gamitin. Divided by the number, okay, the number of stop loss equals dollar, okay, yan lang, dollar per, lagyan natin ng space, per pip, no? So, ano ba yung pip? Yung pip is yun yung amount ng tinitrade natin, but later on explain lang ko lang yan sa inyo, ano. So, but right now, ito muna yung pag-uusapan natin. So, ito yung formula na gagamitin natin para makuha natin yung lot size ninyo. Isa pa is very important question is ano ba tong RT or risk tolerance. So, yan yung pinaka tanong na napaka-importante. So, ano ba yung risk tolerance? Yung risk tolerance is the risk na tolerable or kaya mong i-risk based sa kung sino ka. Kasi ang katotohanan is iba-ibang tao, iba-iba rin siya ng risk tolerance. 'Di ba, meron ba kayong nakikita na mga tao na umakyat ng bundok tapos nasa tip ng bundok tapos hindi sila natatakot? So, iba sila ng tolerance ng
ng ganong klaseng tao compare sa tao na matatakutin sa mataas na area, no? So the same lang din sa pagte-trade. So yung iba is nagte-trade ng $1,000. Kaya nilang ipusta yung $1,000 para mag-gain ng mas malaki. Now sa iba naman, hindi nila kaya mag-risk ng $1,000, no? Kaya lang nila nasa $200 lang. So depende. So that's why importante yung question is, ano ba ang klaseng amount ang kaya mong i-risk na hindi maapektuhan yung emotions mo? Kasi in trading, no, and also pag-uusapan natin to sa mga upcoming videos natin. In trading kasi, very important yung ating psychology. Napakalaking factor yung psychology natin kasi kapag nagde-trade ka and then emotionally affected ka na, do you think masisira yung pagde-trade mo? Yes, of course. Pwedeng masira yung pagte-trade mo. So, the question is, ano bang kaya kong i-risk? Now, pwede nating sabihin na meron tayong $100, no? Susulat lang ako. So, sorry sa aking pangit na handwriting, no? Meron akong $100. Now, yung iba is 2% sa capital nila. Sabihin na natin, meron kang $100 and you eventually willing to risk 2%. So ilan ang or magkano ang 2% sa 100%? That's $2. Or $100, that's $2. So magkano ba yung $2 sa peso? No? Kasi sabihin natin $2, malit lang naman. Pero sa peso, magkano ba siya i-convert? I think nasa malit lang siya, no? Nasa 112, no? 112 peso. So ask yourself, kaya ko bang i-risk ng 112 per trade ko? Kaya ko ba? Or okay lang ba? Pag sabihin natin na hindi ko pa kaya, marang malaki yun. And then babaan mo, sabihin lang natin nasa 1%. So magkano i-trade mo per trade? That's only $1 per trade. So nasa $56 or 56 pesos, sorry, 56 pesos yung kaya mo palang i-trade. No, hindi na masakit yan sa'yo, okay lang naman. Pwede na siya kasi pwede ka naman mabawi yan. So kapag okay na yan sa'yo, hindi ka affected, no, try to experiment it na kaya mo or kung magbabago ba yung emotions mo, hindi. Kapag natalo ka, no? Kapag natalo ka tapos okay lang naman sa'yo, and that's okay, no? Ipagpatuloy mo yung ganong klaseng risk tolerance, no? So again, ano yung risk tolerance natin? Sabihin na lang natin for this example, sabihin na lang natin $2, no? $2 yung kaya natin na i-risk. Example na lang. Now, i-divide natin siya, no? I-divide natin into number of SL, which is I would suggest nasa 20 pips, no? Na stop loss, and then also magkano yan siya. Ang pwedeng lumabas yun, gamitin po na natin calculator, no? So sabi ng calculator, $2 divide 20 pips, that's 0.1 dollar, no? So meron kang 0.1 dollar. So, yan pala yung kaya mong i-risk. Or ito yung dollar, magkano ba yan? Dollar per pip, no? Ito pala yung dollar per pip. So, ang pinakamalaping lot size dito, no? And makikita nyo rin yan sa broker ninyo, no? Is ang 0.01. So, yan yung lot size na pwede nyong gamitin. No, 0.01. And pwede nyo rin i-check, no, kapag nagte-trade na kayo. Pwede nyo rin i-check kapag nagte-trade na kayo. Example, nag-trade ka ngayon. I-check natin. I-check natin sa account natin, no. Tingnan lang natin. Maghanap lang tayo ng trade natin.
no? So example sa trade na to, no? This is gold, nasa 1 hour, no? Anong nakalagay dito? So example na lang is ito, no? So meron siyang higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, and higher high. So pazigzag siya, going possible pwede siyang bumaba, right? So my prediction is bababa siya. So ang i-trade ko is magsisell ako, no? Magsisell or short. Kasi yung terminology ng trading, yung short is sell and ang long is buy. So mag-short ako kasi nakikita ko na going down siya. So pwede ko mag-place ng entry dito sa area na to. And then this is my entry, no? Pasensya ulit sa sulat. And possible meron akong 20 pips na SL sa taas. SL, 20 pips to siya. And ang take profit ko is pwedeng dito sa baba or nasa na take profit, no? Nasa 1:2. No, 1:2 ang take profit ko or ang risk reward ko 1:2. So okay na yun siya na risk reward. So later on sa mga previous or not previous, no, but upcoming natin na mga videos, tutorial is pag-uusapan natin yung risk reward ratio natin. So example na lang, no, nag-entry ako dito, tapos possible na pwede siyang pumunta against sa prediction ko or sa alam ko na pwedeng pumunta. So pumunta siya doon sa opposite, no? So umakyat siya and then na-hit niya yung SL. So pwedeng magkano pwede ko malos? Malolos lang ako ng $2. Pero kapag pumunta siya doon sa position na gusto kong or prediction ko, pwede kong mag-gain ng $4. So nanalo ako ng 4 if pumunta siya dun sa gusto kong mapuntahan niya. So meron akong ang question dito is yung lot size natin is depende siya dun sa nakaset na risk tolerance natin. Kasi very important kung sa umpisa sa pagde-trade mo, very important question is not how money you win, but how little you lost. No? In first year, second year of trading, kailangan kasi hindi importante kung gaano kalaki yung na-win natin. Ang importante is gaano kaliit yung natatalo natin. No? Kasi malaki yung chance, lalo na kapag nag-uumpisa tayo, na hindi tayo tama all the time. So malaki yung chance na pwede tayong matalo. Pero dapat calculated risk tayo, no? Dapat maliit lang yung kaya kong i-loss. Pero malaki yung bahala na kung magkano yung aking pwedeng mag-gain, but dapat ko konti. It's not really, the question is hindi yung laging panalo, but kung kaya ba natin na i-maintain na nandyan pa rin yung account natin, kasi malaking possibilities na pwedeng mawala yung account natin, no? That's the reality in trading. Pero that's why we are setting lot size para hindi talaga automatically mawala yung account natin, no? So that's a little video for now, no? Hindi na gugusto na pahabain pa, no? Para din hindi kayo okay lang makapag-focus kayo on listening to this video. So if you have questions, no, meron pa kayong gustong itanong at gusto matutunan, we will make a video more para sa inyo, and then we will make, kung gusto pa niyo yung mas thoroughly na education about lot size, just comment on this channel, no, on this video, kung anong gusto niyo pang matutunan, and then I will try to do another video para din talaga matulungan namin kayo.
So that's it for me today. No, I hope na meron kayong natutunan, and I hope na pagpatuloy lang natin yung ating uh, pag uh, anong tawag dito, yung ating pagte-training, or ating gusto matutunan about trading. So this again is Paul, and wish you to have a successful journey in trading. So God bless everyone. See you again in the next video.